Hindi natin maiiwasan sa buhay na meron tayong isang tao na talagang maiinis ka kapag nakita mo siya. Pero may kasabihan nga tayo na the more you hate, the more you love. Ikaw, isa ka ba sa mga nakatuluyan ng isang tao na noon ay ayaw na ayaw mo sa kanya? Kung ganoon mga kahuanatels ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Sa isang sulok ng Maynila, kung saan ang ingay ng trapiko ay sumasalamin sa hirap ng buhay. Doon namuhay si Tricia. Ang kanyang mga kamay bagamat bata pa ay may bakas na ng pagod at pagsisikap. Nakasanayan na niyang salubungin ng bawat umaga nang may bigat sa dibdib. Ang may sakit na ama, ang mga kapatid na umaasa, ang mga bayarin na tila walang katapusan. Ang lahat ng ito ay nagtulak sa kanya upang maging isang labandera sa mansyon ng mga Martinez. Isang pamilyang bilyonaryo na ang yaman ay kayang bumili ng isang maliit na bayan. Para kay Tricia, ang trabahong ito ay hindi lamang pangkabuhayan. Ito ang tanging pag-asa upang mabuhay ang kanyang pamilya. Sa isang mundo kung saan ang kanyang mga pangarap ay tila pinipiga kasama ng maruruming damit, nanatili siyang matatag. Ngunit ang tibay ng kanyang loob ay susubukin. Hindi ng pagod sa paglalaba, kundi ng tagapagmana ng mansyon, si Gerson Martinez. Ang araw ay sumisikat sa malawak na hardin ng mansyon. Ngunit sa silid-labahan, tanging ang tunog ng washing machine at ang pagbubuntong hininga ni Tricia ang maririnig. Isang linggo pa lang siya sa trabaho at nararamdaman na niya ang bigat ng bawat bag ng maruruming damit. Pinakamabigat sa lahat ay ang mga damit ni Gerson. Isang hapon habang abala si Tricia sa pagpaplantsa ng formal na tuxedo ni Gerson, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang binata. Nakataas ang kilay. Ang kanyang mga mata ay tila nanguhusga. Tricia, tama ba ako? Bungad nito. Ang boses ay malalim at nagmamadali. Ang aking puting polo na isusuot ko mamaya, nasaan na? Nagulat si Tricia, ngunit agad siyang tumugon. Magandang hapon po, sir. Naroon po, inayos ko lang po ang mga panghuling pindot. Malinis na po at plantsa na po ng maayos. Lumapit si Gerson sa mesa. Sinuri ang tumpok ng mga damit. Maayos? Aniya, hawak ang isang t-shirt. Para sa akin, ang maayos ay nangangahulugang walang kahit na isang gusot. Pero itong mga to, tila dumaan sa gera. Kinuha niya ang polo. At ang amoy? Hindi ba kayo gumagamit ng fabric conditioner? O baka naman, nalimutan niyo kung paano gumamit ng sabon? Namula si Tricia. Sir Gerson, ginawa ko po ang lahat ng makakaya ko. Ginamit ko po ang pinakamahusay na produkto at sinunod ang tamang proseso. Ang pinakamahusay, Tricia? Sigurado ka? Sarkastikong tanong ni Gerson. Kung ito ang pinakamahusay mo, ayokong isipin kung ano ang hindi gaanong mahusay mo. I need this to be perfect. May mahalaga akong meeting mamaya. Ibinagsak niya ang polo sa mesa. Pakisigurado na sa susunod ang mga damit ko ay karapat-dapat isuot ng isang Martinez. Pagkatapos noon, tumanaw ito ng walang imik at umalis. Nagpakawala si Tricia ng isang malalim na buntong hininga. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinagmukha siyang walang alam ni Gerson. Sa halos isang buwan niyang pagtatrabaho, tila walang araw na hindi ito nagrereklamo. Minsan, kulang daw sa almirol. Minsan, sobra. Minsan, nawawala daw ang isang medyas, kahit pa parehong-pareho ang binili niyang bagong pares para rito. Huwag mo nang intindihin yan, Tricia, sabi ni Manang Bining, ang matagal ng mayordoma ng mansyon, na nakarinig sa usapan. Nilapitan niya si Tricia at tinaplos ang balikat. Ganyan talaga si Sir Gerson. Mapili sa lahat ng bagay. Sanay lang sa perpekto. Pero Manang,
Ginagawa ko naman po ang lahat. Minsan, pakiramdam ko, hindi niya lang talaga ako gusto. Sagot ni Trisha. May bahid ng lungkot sa boses. Hindi totoo yan, sabi ni Manang Bining. Mahiyaing tao lang talaga yan pero tingnan mo. Hindi ka naman niya pinapaalis, di ba? Ibig sabihin, kahit papaano, may nakikita siyang maganda sa trabaho mo. Mahirap paniwalaan. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang naging matindi ang reklamo ni Gerson. Minsan, nadatnan niya itong nakatayo sa harap ng kanyang aparador. Hawak ang isang t-shirt at walang pakialam na ibinabato sa sahig. Trisha! Sigaw nito mula sa taas. Kaya napakabilis na umakyat si Trisha. Anong ginawa mo sa t-shirt na to? Ang laylayan. Ang tabas. Hindi itong t-shirt na ibinigay ko sa'yo. Ito ba ang bagong tawag sa perfectly pressed? Sir Gerson, binigay niyo po sa akin yan kahapon. Kailangan po ng mabilisang laba. Paliwanag ni Trisha. Ang t-shirt na yan po ay medyo lumang-luma na. Mayroon pong butas sa ilalim. Inayos ko po yan para hindi po makita. Tinitigan ni Gerson ang t-shirt at pagkatapos ay tinitigan si Trisha. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi nakita ni Trisha noon. Ngunit gaya ng dati, mabilis itong nawala. Ayoko ng mga inayos. Kung may sira, itapon. Huwag mong pag-aksayahan ng oras ang mga sirang gamit. Masakit. Ang bawat salita ni Gerson ay tila isang matalim na kutsilyong umihiwa sa kanyang kumpiyansa. Subalit patuloy siya. Kailangan niya ang trabahong ito para sa kanyang pamilya. Isang gabi malakas ang buhos ng ulan. Habang pauwi si Trisha, nakita niya si Gerson sa labas ng mansyon. Nakatayo sa ilalim ng ulan. Naghihintay ng taxi. Sumama ang tiyan niya at inalok niya itong sumilong. Sir Gerson, bakit po kayo nagpapaulan? Baka po kayo magkasakit? Tanong ni Trisha habang hawak ang payong. Tiningnan siya ni Gerson na nagulat sa presensya nito. Wala ka nang pakialam doon, sagot nito, bumalik sa pagiging suplado. Umuwi ka na, kaya ko ng sarili ko. Ngunit hindi niya ito sinunod. Narinig niya sa mga tauhan na may problema sa sasakyan ni Sir Gerson at hindi ito mahagilap. May sakit din po kayo kanina. Nakita ko po ang mga gamot nyo at nilagay ko po sa mesa. Para sa akin, hindi nyo po kaya lalo na't sumama ang pakaramdam nyo, Sir Gerson. Nagulat si Gerson sa kanyang sinabi at napatitig. Naglabas ito ng isang malalim na buntong hininga. Fine, sumilong ka. Pero huwag ka mag-isip ng iba. Sa loob ng ilang minuto, nanatili silang tahimik sa ilalim ng maliit na payong. Ang tunog ng ulan ang tanging naririnig. Sa loob-loob ni Trisha ay nag-aalala siya para rito. Dito niya naramdaman ang bigat ng mundo ni Gerson. Ito ay mundo na puno ng trabaho at pagpapanggap. Bakit ka pa naglalabas sa ulan? Tanong ni Gerson. Biglang binagsak ang katahimikan. Kailangan ko pong matapos ang trabaho, Sir Gerson. Sagot ni Trisha. Hindi po ako pwedeng umuwi hanggat hindi po tapos ang lahat. Pwede mo namang ipagpabukas, hindi ba? Hindi po ako sanay ipagpabukas ang trabaho. Sabi po ng mama ko, kung ano ang kaya kong gawin ngayon, huwag mo nang ipagpabukas. Tinitigan siya ni Gerson. May isang bagay sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig na nakikinig siya. Ang iyong ina, ano pang sinasabi niya? Sinasabi rin po niya na minsan, ang pinakamahirap na labada ay hindi ang mga damit na may dumi at putik, kundi ang mga puso na puno ng galit at sakit. Ang puso po na kailangan malinisan ng paulit-ulit hanggang sa lumiwanag muli. Tumahimik ulit si Gerson. Maya-maya dumating na ang kanyang taxi. Salamat, aniya. Sa payong at sa payo. Sumakay na ito at naiwan si Trisha na nag-iisip kung anong ibig sabihin ng lahat. Kinabukasan isang kakaibang bagay ang nangyari. Walang reklamo si Gerson.
Sa halip, nang ihatid ni Tricia ang mga nalabhang damit, nakita niya itong nakaupo sa kanyang upuan. May binabasang libro. Tricia, tawag nito nang mapansin siya. Ang kape ko, pwede mo bang dalhin dito? Masusunod po, Sir Gerson. Nagmadali si Tricia sa kusina. Pagbalik niya, inilapag niya ang kape sa mesa. Salamat, aniya, binuklat ang libro. At ang mga damit ko, mukhang maayos naman, walang gusot, walang kulang. Nagulat si Tricia, ngumiti ito. Salamat po, Sir Gerson. Mula noon, nagkaroon ng banayad na pagbabago. Hindi pa rin nawawala ang pagiging suplado ni Gerson, ngunit mas madalas na siyang magtanong. Tricia, paano mo nagagawang tanggalin ang mga mantsa na mahirap nang tanggalin? O kaya naman, Tricia, anong ginagawa mo sa mga nakakapagod na araw? Laging sinasagot ni Tricia ng may ngiti sa bawat kusot ng kanyang mga kamay, sa bawat pagplano ng mga damit. Unti-unting lumalambot ang puso ni Gerson. Napansin ni Gerson ang kanyang dedikasyon, ang kanyang simpleng kagandahan, ang kanyang walang sawang pagiging masipag. Isang araw malaki ang problema sa mansyon. May nawawalang mamahaling relo si Don Ramon, ang ama ni Gerson. Ang mga tauhan ay nagkakagulo at ang mga hinala ay bumagsak kay Tricia. Dahil siya ang huling nakakita sa relo sa mesa ng bilyonaryo nang maghatid siya ng nalabhang damit. Tricia, ano to? Galit na tanong ni Don Ramon. Hawak ang larawan ng relo na tila nagkakahalaga ng malaking halaga. Nasaan ang relong to? Alam mo bang napakamahal niyan? Nanginginig si Tricia. Wala po akong alam sa relo na yan, Don Ramon. Dumaan lang po ako sa opisina niyo para maghatid ng mga damit. Hindi ko po yan pinansin. Pero ikaw, ang huling nakita sa opisina, Tricia. Sabi ng mayordoma, si Manang Bining, na tila nag-aalala. Hindi ko po kukunin ng hindi po sa akin. Sigaw ni Tricia, halos maiyak. Hindi po ako magnanakaw. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Gerson. Anong nangyayari dito? Ang relo ng tatay mo, nawawala. Sabi ng isang tauhan. At si Tricia, ang huling nakita sa opisina. Tumingin si Gerson kay Tricia na may luha sa mga mata. May matinding emosyon ang kanyang muka. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Tricia. Hindi siyang kumuha. Sabi ni Gerson, ang boses ay matatag. Kilala ko si Tricia. Hindi niya gagawin yan. Pero Gerson, may ebidensya. Sabi ni Don Ramon. Walang ebidensya na siyang kumuha, tatay. Lalo na't nakita ko po si Tricia na inilapag ang mga gamit ko at hindi ito natulog hanggang sa hindi ito tapos. Bakit siya kukuha ng relo? Sabi ni Gerson na tila nagagalit. May CCTV sa labas ng opisina, di ba? Pakitingin kung sinong huling lumabas. Pagkatapos si Tricia, yun ang may kasalanan. At saka, hindi po ba kayo nagtatago ng kopya ng lahat ng bagay na lumalabas sa opisina? Sa mga sumunod na araw, napatunayan na tama si Gerson. Isang hindi gaanong kilalang tauhan sa opisina ang kumuha ng relo na itinago sa kanyang bag bago umalis ng mansyon. Hiyang-hiya ang lahat, maliban kay Gerson. Kinabukasan, pinatawag ni Don Ramon si Tricia at Gerson sa kanyang opisina. Tricia, sabi ni Don Ramon. Ang kanyang mga mata ay malalim at seryoso. Humihingi ako ng tawad sa pagdududa sa'yo. Ikaw ay isang napakabuting tao at mahalaga ka sa pamilyang ito. Salamat po, Don Ramon, sagot ni Tricia habang tinitingnan si Gerson na nakangiti. Ngumiti si Don Ramon. Pero may mahalaga pa akong sasabihin sa'yo, Tricia. Ang alam mo, matagal na kaming konektado ng pamilya mo. Nagulat si Tricia. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang mama mo, si Aling Elena, siya ang pinakamatalik kong kaibigan noong kabataan namin. Nagkasama kami sa trabaho sa pabrika.
na pagmamayari namin noon. Siya ang pinakamalinis at pinakamasipag na babae na nakilala ko. Nang magkaroon ako ng sariling negosyo, siya ang unang inalok kong mga siwa sa isang branch. Ngunit bumalik siya sa probinsya at nalaman ko na ikaw ang kanyang anak. Ang iyong ama, matalik kong kaibigan na bumagsak sa negosyo. Hindi makapaniwala si Tricia. Ang mga mata ni Don Ramon ay tila punong-puno ng sari-saring alaala. Nang malaman kong nangangailangan ka ng trabaho, Tricia, agad kitang kinuha. Hindi lang dahil kailangan mo, kundi dahil mayroon ako nakikita sa iyo na nakikita ko rin sa mama mo. Ang iyong tibay, ang iyong kabutihan, ang iyong pagiging masipag. Patuloy ni Don Ramon. At si Gerson, alam ko nagluluksa siya sa pagkamatay ng kanyang ina at pagkawala ng kanyang kasintahan. Naging matigas ang puso niya. Alam kong kailangan niya ng isang tulad mo. Isang taong makakapagpaliwanag sa kanya na ang buhay ay hindi lang puro pera at negosyo, kundi puro pagmamahal at pagpapakumbaba. Tumingin si Gerson kay Tricia at sa unang pagkakataon, nakita ni Tricia ang kanyang tunay na sarili, hubad sa kayabangan, puno ng pagsisisi at pagmamahal. Tricia, sabi ni Gerson, ang kanyang boss ay nanginginig. Pasensya ka na sa lahat, sa pagiging bastos ko, sa pagiging mapaghanap ko. Lahat ng yun ay nang dahil sa takot. Takot na ma-inlove sa'yo. Takot na malaman ang totoo sa'yo. Takot ako masaktan ulit pero sa bawat kusot ng iyong kamay sa mga damit ko, naramdaman ko ang tunay na pagmamahal. Naramdaman ko ang pagmamahal na sa iyo ko lang naramdaman at nararamdaman. Lumapit si Gerson kay Tricia. Kinuha ang kanyang mga kamay. Tricia, mula sa unang araw na nakita kita, may kakaiba na akong naramdaman. Ang pagiging suplado ko ay paraan lang para itago ang takot ko. Takot na mahulog ako sa isang simpleng babaeng katulad mo. At ngayon, nahulog ako ng buo. Mahal kita, Tricia. Kung papayagan mo ako, gusto ko manatili ka hindi lamang bilang labandera, kundi bilang ang babaeng bibihag sa pusong to. Niyakap ni Gerson si Tricia at sa mga sandaling yon, naramdaman ni Tricia ang init ng pagmamahal na matagal niyang hinintay. Ang dating matigas na puso ni Gerson ay tuluyan ng lumambot at sa bawat kibo nito, naramdaman niya ang tunay na pag-ibig. Hindi mahalaga ang yaman, hindi mahalaga ang kalagayan. Ang mahalaga ay ang pagmamahal na nagbigkis sa kanilang dalawa. Ang labandera ng mansyon at ang anak ng amo. Sa huling kusot ng damit, hindi lamang ang dumi ang natanggal, kundi pati na rin ang lahat ng hadlang sa pagitan ng dalawang pusong nakatala para sa isa't isa. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong storya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.